Dito kayo matutulog? Ang kapal na mukha mo ha? Mahiya nga kayo sa mga magulang ko. Umalis na kayo at doon na kayo matulog sa emplyanong pinagalingan mo. Galit kong ani. Sinagawa naman ako ni Papa kaya sinamaan ko ng tingin si Felix pero kinanditan niya ako at may kung ano na naman ang naramdaman ko sa puso ko. Papa, nakita mo po ba paano ko tratuhin ng anak niyo? Ganyan po yun sa akin araw-araw. Masyado akong inaapi. Anya, gustong gusto ko ng sipay na mukha niya sa sobrang pagkainis ko. Ang kapal talaga ng mukha at pati ako ay ginagawa ng kasinungalingan sa magulang ko. Colleen, hindi mo dapat ina-address ang kasintahan mo. Sige na at mag-good night na kayo sa isa't isa at pagkatapos ay lumabas ka na. Felix, hindi kayo pwede matulog sa isang silid. Ani sa akin ni Papa. Good night, mahal ko. I love you so much. Wika niya at bigla akong hinalikan sa aking labi sa harapan mismo ng aking ama. Kaya malakas ko siyang itinulak na ikinalaglag niya sa kama at malakas na lagabog ang maririnig kaya muli na namang sumugod ang mga tauhan niya na akala mo'y laging may mga api kay Felix. Bakit ba ganito silang kumilos sa tuwing nasasaktan ng lalaking ito? Sino ba talaga ang lalaking ito at ganito na lang nila kung protektahan ito? Okay ka lang ba? Ano nangyari? Tanong ng pinsan niya habang itinatayo siya. Inirapan ko lamang sila habang ang ama ko na ang humihingi ng dispensa sa nangyari. Nakakainis. Napatingin ulit ako kay Felix at nginitaan niya ako. Biglang may sumilay na ngiti sa aking labi. Ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Kanina lang ay galit na galit ako tapos ngayon ay isang ngiti lang niya ay nawawala ang galit ko at napapangiti din ako. Kinapa ko ang dibdib ko. May kung anong kakaibang tibok akong nararamdaman at kahit na itanggi ko ito ay huli na dahil alam kong nandito na siya sa puso ko. Ngumiti ako at napapikit. May galang sana ako na biglang pumasok si Felix at isinara ang pintuan. Can I sleep here for 2 hours? Hindi ako sanay sa sahig. Anya, napatingin ako sa kanyang muka at napabuntong hininga nang nagsimula siyang magpaawa sa akin. Tumango na lamang ako at naglagay ako ng unan sa pagitan namin. Natawa naman siya pero nahiga pa rin naman. Nakapikit na ang kanyang mga mata habang ako naman ay panakaw na tumitingin sa kanya. Ipinikit ko ng aking mga mata nang maramdaman ko ang kamay niya na humahaplos sa aking mukha. Hindi ko alam pero hindi ko inalis ang kamay niya. Galit ako sa kanya dahil alam ko masamang tao siya pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit pakaramdam ko ay mahal ko siya? Huminga ako ng malalim at tumalikod ako sa kanya. Naramdaman kong inalis niya ang unan sa pagitan namin kaya pagharap ko sa kanya ay bigla niya akong hinalikan. Napapikit ako at hinayaan ko lamang siya sa ginagawa niya dahil aaminin kong nagugustuhan ko ito. Ang tibok ng puso ko ay hindi ko talaga maunawaan. Bakit pakaramdam ko ay mahal ko din ang taong ito pero hindi ko naman siya kilala. Niyakap niya ako at muli ako nagparaya sa ginagawa niya sa akin. Mahal na mahal kita, Colleen. Pananagutan kita kung ano man mangyayari sa ating dalawa. Bulong niya sa akin. Hindi ako kumibo pero tinatanggap ko ang ginagawa niyang paghalik sa akin. May kung anong kuryente ang dumadaloy sa buo kong katawan habang humahaplos na ang kamay niya sa katawan ko. Hindi ko na alam kung ano ang lumukob sa akin at kusa kong ibinigay sa kanyang aking sarili. Isang gaming pagkakamali pero bakit wala akong nararamdamang pagsisisi? Pareho kami napagod sa nangyari sa amin dalawa at pareho din kaming nakatulog. Felix, person over voice. Nagising ako. Madaling pa sa labas at napatingin ako sa katabi ko. Napangiti ako at hinalikan ko si Colleen. Binalot ko ang katawan nito ng kumot. Dahan-dahan ako lumabas ng kanyang silid at bumalik ako sa salas kung saan natutulog ang mga kaibigan ko. Nahiga ako sa pwesto ko hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Malakas na yugyug sa balikat ko ang gumising sa akin. Pupungas-pungas pa ako nang idinilat kong aking mga mata. Napatingin ako sa aking orasang pambisig at mag-aalas 5 pa lang ng umaga. Aga mo naman akong gisingin ha? Nainis kong ani. Your father has called and asked you to meet him at 6 o'clock in the morning. He was concerned that you hadn't returned home and asked you to do something for him. James said. I sighed deeply and rubbed my brow. Okay, wake them up. We're leaving soon, and I don't want to be late. We'll return here later, he said. I looked around to see if anyone was awake, but no one was. I took a pen and a small piece of paper from the coffee table and wrote a note for Colleen. Let's go. I don't want my father to wait any longer, I said. We drove straight to my parents' house. We arrived 10 minutes earlier than he had anticipated. I never make my father wait for me.
if I can arrive earlier. I'm glad you're here. Where did you spend the night? I tried to call you but your phone was turned off. You know, you're not supposed to turn off your phone. We must always be able to get in touch with you. Your grandfather wants you to travel to Milan today to take care of a small issue, which is why I summoned you. Please, make sure that the issue is resolved as soon as possible. He stated. What minor problem? I inquired. I rubbed my face in frustration, knowing that I would be separated from Colleen. Black Cobra, he stated. I scolded after hearing what he said. Black Cobra is a rival mafia organization. We don't get into any unnecessary conflicts over trivial matters. We used to be close friends, but after they lost their daughter, the woman they had planned for me to marry, we became strange. My grandfather became enraged and presented them with a choice. I had previously refused to marry the Black Cobra leader's niece. Now that I've found Colleen, there's no way I'm marrying the Black Cobra's daughter just in case they find her. Get ready. Pupunta tayo ng Milan. Kailangan ko malaman kung ano mahalaga sasabihin nila sa akin. Kung tungkol ito sa dinukot na anak nila noong sanggol pa ito. Hindi ko na pwedeng sundin ang gusto nila mangyari dahil magkakamatayan kami pero hindi ko iwanan si Colleen. Ani ko sa mga tauhan ko. Who's Colleen? My father inquired. The woman I want to spend the rest of my life with. I simply stated. Iniwan ko na ang ama ko na naguguluhan. Alam kong hangad nila na makatuluyan ko pa rin ang anak ng Black Cobra King pero hindi na ako papayag ngayon. Bata pa lang ako noon nang mabalitaan ko mula sa lolo ko na dinukot ang sanggol nila na kapapanganak pa lamang. Mula noon ay hindi sila tumigil sa paghahanap. Noong nakaraang taon ay nabalitaan ko na nagkaroon sila ng clue sa taong nasa likod ng pagdukot ng anak nila. Mula noon ay hindi na sila nag-anak pa. Ayaw nilang maulit ang nangyari noon. Ang nakatalaga ngayon na maaring humawak ng kanilang organisasyon ay ang pamangkin niya na si Sylvania. Ang babaeng gusto nila ipakasal sa akin ngunit tinanggihan ko sila. Ngayon ay nagtataka ako kung bakit gusto nila ako makausap. Kaya kung tungkol ito sa anak nila, kung nahanap man nila ito ay hindi ko na ito pakakasalan pa dahil si Colleen ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. Paano niyan? Baka nahanap din nila si Princess Elena. Ani Henry. Wala akong pakaalam. Hindi nila ako pwedeng pilitin kung ayaw nila maging kalaban akong mortal. Alam naman natin na ginagawa nila iyan dahil gusto nila mapagsanib ang ating mga pwersa. Pero hindi ko iwanan sa kulinan dahil lamang sa natagpuan na nila ang anak nila. Kilala mo ako, Henry. Kung kinakailangan ko ubusin ang lahi nila, gagawin ko. Ani ko. Hindi na siya nakakibupa. Lahat sila ay natahimik na. Hinanda ko ang ilang damit na dadalhin ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako sa Milan. Nandoon si Lolo. Alam kong kaya niya ako pinapunta doon ay tungkol ito sa Elena na iyon. Pero hindi na ako papayag dahil mahal na mahal ko si Colleen. Mabilis namin ay handa ang mga gamit namin. Tinawag na rin kami ng aking ama upang ipaalam sa amin na hinihintay na kami sa airport ng private plane. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay sinanyasan ko na ang mga tauhan ko na magsasakay na sa sasakyan. Let's go! Sigaw ko at lahat sila ay nagsisakayan na sa sasakyan. Hindi naman nagtagal ay nakarating din kami ng airport. Pagkasakay namin ng aeroplano ay lumipad na rin agad dito. Walang inaaksayang oras sa amin. Bawat segundo sa amin ay mahalaga. Sa tingin ba ninyo, tungkol saan ang pag-uusapan? Ani John. Hindi ako kumibo. Gusto ko ring marinig ang haka-haka nila. Baka sasabihin na natagpuan na nila si Princess Elena. Wika niya. 20 taon nang nawawala ang sanggol. Hindi ko alam kung anong itsura ni Princess Elena. Ang alam ko lang ay may palatandaan sila dito pero hindi ko alam kung ano. Kapag nangyari iyon, ano sa tingin niyo ang mangyayari? Tanong naman ni James. Hindi pa rin ako kumikibo. Gusto ko lang marinig kung ano ang mga nasa isip nila. Ipinikit ko ang mga mata ko. Hindi mawala sa isip ko si Colleen. Mula na makita ko si Colleen ay nabaliw na ako sa kanya, kaya kung inaakala nila na mapaghihiwalay nila kaming dalawa ay nagkakamali sila dahil hindi nila magugustuhan ang kaya kong gawin sa kanila. Baka naman hindi ito tungkol kay Princess Elena. Malay naman ninyo tungkol ito sa pagsasanib puwersa kahit hindi sila may kasal ni Princess Ellie. Ani naman ni Henry. Imposible. Ang kondisyon sa kanila ni Lolo ay ipapakasal sa akin ng kaisa-isa nilang anak na babae. Nangyari ang pagdukot kaya hanggang ngayon hindi pa nila alam kung nasaan ang batang iyon. 20 taon na nakakaraan kaya imposibleng mahanap pa nila ang batang iyon. Baka ipipilit nila sa akin ang pinsan ni Princess Ellie. Hindi ako papayag. Kung nagawa ko siyang tanggihan noon,
Ngayon pa kaya? Ani ko, ninyo, sinong nasa likod ng pagdukot sa batang iyon? Buhay pa kaya si Princess Elena? Anila, hindi ako kumibo pero batid kong isa sa kalaban ng Black Cobra dahil takot sila na magsanib ang puwersa ng Black Cobra Organization at ng The Venom Organization. Ang The Villainous, Evil, Nefarious, Underhanded, Mobsters. The Venom. Tama ka bro. Sa tingin ko din ay may kinalaman dito mga kalaban ng Black Cobra. Wika naman ni Henry. Hindi na ako kumibo. Ipinikit ko ang mga mata ko dahil hindi mawala sa isip ko si Colleen. Hindi isang Princess Elena ang makapaghiwalay sa amin ni Colleen. Idinilat ko ang mga mata ko at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Lahat sila ay napalingon sa akin. Okay ka lang? Alam ko naguguluhan ka dahil nandyan si Colleen sa puso mo. Ani James na ikinatawa ko ng pagak. Kailanman ay hindi ako maguguluhan. Alam ko kung ano at sinong gusto ko. Wika ko na ikinatango lamang nila. Wala nang nagsalita pa. Ang lahat ay natahimik na lamang. Nakaramdam ako ng gutom kaya nag-utos ako sa kanila ng pagkain. Hindi nagtagal ay sabay-sabay kaming kumakain at napapangiti ako nang hindi ko sinasadya. Swerte naman talaga ng Colleen na iyon at nahumaling sa kanyang isang Felix Devant. Ani John, hindi ako kumibo at natawa lamang ako ng mahina. Pagkatapos namin kumain ay pinikit ko ang aking mga mata. Gusto ko sana matulog ngunit hindi naman ako dalawin ng antok dahil sa samod-saring katanungan na pumapasok sa isipan ko. Napapangiti ako sa tuwing naalala ko kung paano kami nagpakasawa sa kama kagabi. Nagparaya siya sa akin kaya alam ko na may nararamdaman na din siya para sa akin. Mahal na mahal ko siya. Baliw na baliw ako sa kanya at lahat ay gagawin ko maging akin lang siya. Papatayin ko ang sino mang manghihimasok sa pagitan namin dalawa. Huwag nila akong susubukan dahil ako ang magiging pinakamasama nilang kaaway at hindi nila magugustuhan ang gagawin ko sa kanila sa oras na pakialaman nila. Si Colleen. Matutulog muna ako. Matagal pa bago tayo makarating ng Milan. Kulang pa ako sa tulog dahil kay Felix. Ani ni Henry. Napatingin ako sa kanya at binigyan ko siya ng dirty finger na ikinatawa naman nila. Pero aaminin kong sumakit ang likod ko. Pero okay lang dahil masaya ako dahil sa nangyari sa amin ni Colleen kagabi. Pero masakit talaga ang likod ko dahil hindi kasi ako sanay matulog sa sahig. Matigas na, marami pang lamok. Pakiramdam ko na danggan na yata ako. Sa susunod na punta ko sa kanila ay magdadala ako ng pamatay ng lamok. Nakarating kami ng Milan, sinalubong agad kami ng mga tauhan ni Lolo at inihatid sa mansyon. Pagkarating namin sa mansyon ay sinalubong naman kami ni Lolo pagkababa pa lang namin ng mga sasakyan. Mabuti naman na po at nakarating na agad kayo dito. Mamayang gabi ay darating ang mag-asawang Andrade upang pag-usapan ng tungkol sa kanilang anak na nawawala. Ani Lolo, hindi agad ako kumibo. Naglakad lang akong papasok sa loob ng kabahayan na tila ba hindi ko narinig ang kanyang sinabi. Kung pinapunta nila ako dito upang pag-usapan ng kasal dahil natagpuan na nila ang anak nila ay nagkakamali sila. Kung magpapakasal man ako ay hindi sa kahit na sinong babae. Kay Colleen lamang ako magpapakasal sa ayaw man niya at sa gusto. Tumawag ang ama mo at sinabi sa akin ang tungkol sa babaeng kinababaliwan mo. Kaya ba ganyan ang pakikitungo mo sa akin na dahil wala ka ng plano, napakasalan pa si Princess Elena? Ani Lolo. Huminto ako sa paglalakad at humarap ako sa kanya. Napabuntong hininga ako habang pinagmamasdan ko si Lolo. Nobody knows whether or not she is still alive, Lolo. She died 20 years ago as far as I know. Don't tell me you invited me here just to marry Princess Elena's cousin. Well, my answer is no. Ani ko sa kanya. Tinalikuran ko siya at pumasok na ako sa loob ng kabahayan. Pagkapasok ko ay nag-utos agad ako na ipaghanda kami ng makakain. Gutom kami at pagod kaya ang gusto ko lang muna ay dumiretso ako ng aking silid upang makapagpahinga. Bago pa man ako tuluyang makapasok ay muling nagsalita si Lolo. Apo, darating sila mamayang gabi kaya ang gusto ko ay paghandaan mo ang pagdating nila. May mahalaga silang sasabihin sa atin kaya kita pinupunta dito. Huwag mo sana silang babastusin katulad ng ginagawa mo noon. Ani Lolo. Tumango lamang ako sa kanya at dumiretso na ako sa aking silid. Pabagsak ang katawan ko na nahiga sa malaking kama. Pumasok naman sa loob ng silid ko sila Henry at naupo sa sofa. Paano yan? Mukhang ang kasal mo nga ang gusto nilang pag-usapan. Ani Henry. Hindi naman ako kumibo at nakapikit lamang ang aking mga mata. Mukha namang kahit na anong gawin ng leader ng Black Cobra ay wala na sila magagawa pa. Tinamaan na talaga yan sa anghel niya.
Ani naman ni Simon. Idinilat ko ang isang mata ko. Tiningnan ko sila at saka ako naupo sa kama. Hindi ako nandito para makapagplastikan sa kanila. Dadiretsuhin ko na agad sila para malaman nila na wala akong pakakasalan isa man sa i-offer nila sa akin. Kilala niyo ako. Kahit na ano pang gawin nila ay hindi nila ako makokontrol. Subukan lang nila at may kalalagyan sila sa akin. Wika ko. Tumayo ako at tinungo ko ang banyo. Maliligo muna ako. Siguraduhin ka mo nila na pagkatapos ko maligo ay nakahain ng pagkain sa lamesa kung ayaw nilang malintikan sa akin. Kanina pa ako nagugutom. Kulang ang pagkain inihanda nila sa eroplano. Ang tatakaw niyo. Inubusan niyo ako ng pagkain. Ani ko at narinig ko pa ang mahina nilang pagtawa. Dumiretso na ako ng banyo. Pagkatapos ko maligo ay wala na sila Henry kaya mabilis ako nagbihis at bumaba na ako sa unang palapag. Inabutan ko na sila na nakaupo sa pagkainan at lahat ay hinihintay na lang ako. Umupo ako sa bakanteng upuan at sinimulan namin pagsaluhan ng pagkain. Hindi pa kami tapos kumain nang dumating na ang leader ng Black Cobra, kasama ang maraming tauhan ng mga ito. Apo, nandito na sila. Ani Lolo. Hindi ako tuminag sa kinaupan ko. Patuloy lamang ako sa pagkain. Hindi dahil dumating sila ay hindi ko natatapusin ang pagkain ko. Kung gusto nila ako makausap ay maghintay sila hanggang sa matapos akong kumain. Halos 30 minuto bago kami natapos kumain dahil napasarap ang pagkukwentuhan namin. Ilang beses kami binabalik-balikan ni Lolo pero para lang akong nangaasar na pinaghihintay ko ang bisita niya. Pagtungo namin ng malaking silid, tanggapan, ay nakaupo na silang lahat sa mahabang sofa at nag-uusap. Lahat sila ay napalingon sa amin nang mapansin nila na papalapit na kami. Kaya nginitian naman nila ako. Good evening, young man. Tumango ako ng bahagya at naupo ako sa upuang inilaan nila para sa akin. Let's get started. I need to get back to the Philippines as soon as possible. Tell me what I can do to help you. Try not to waste my time here, I said as I locked my gaze on theirs. King Venom, I want you to marry my daughter as soon as possible. We've already found her. All we have to do now is to get her. We understand that telling her the truth will be difficult because she has no idea who we are. She was raised in a low-income family in a small town in the Philippines. I want you to do everything in your power to get her back into our arms. He stated. Why me? Why not you as her biological father? I'll get right to the point, Mr. Miguel Andrade. If this is about marrying Princess Helena, I have no intention of doing so. My heart is owned by someone else. This discussion is pointless. So please, excuse me as I leave because the woman I want to marry is waiting for me in the Philippines, I said, shaking my head. I was about to walk away when he spoke again, causing me to stop and stare at him. You found her. My daughter, Princess Helena, was found by you, he stated. I was puzzled as I stared at him. What the hell was he talking about? As his wife smiled at me, my heart began to race. Why am I seeing Colin's face on her? For some reason, the tracker on her necklace was activated. It is only activated by your fingerprint. You probably don't recall. Her necklace was given to her shortly after her birth. Your grandfather attached a tracking device with your fingerprint access to it. We found her because of you. My people went to the Philippines to track her down and discovered you with her. That woman is my long-lost daughter. He continued. I won't be able to travel to the Philippines because I know whoever is behind this. It's still keeping an eye on me. I don't want anything bad to happen to my daughter, which is why you're here. Please, do everything you can to make her fall in love with you and marry you. Please, son. If you love my daughter, do it before it's too late, he stated. Also, take her somewhere away from them as soon as possible because I know someone is monitoring her, he added. Colleen? Are you referring to Colleen? She is your long-lost daughter, Princess Helena Andrade? I inquired. Yes, they simply said. Shit, of course, I'm going to marry your daughter. She's the love of my life, I said. Si Lola ay napangiti. Nakikita ko sa kanyang muka ang pagkabigla dahil sa mga natuklasan namin pero nakikita ko din sa kanyang muka ang matinding kagalakan. Dahil ito ang gusto niya, ito ang pangarap niya dahil ang yumaong lolo
na Princess Elena ay matalik na kaibigan ni Lolo. At bago ito pumanaw, ilang taon lang ang nakakaraan ay nangako sila na gagawin niya ang lahat upang maikasal ako kay Elena sa ayaw at sa gusto ko. Sa oras na matagpuan na nila ito. Magsikilos na kayo. Babalik na tayo ng Pilipinas ngayon eh. Narinig niyo sinabi ng tunay kong bianan, di ba? Sigaw ko sa mga tauhan ko at mga kaibigan ko. Wala na akong inaksayang oras. Ang mga gamit ko ay mabilis ding naisakay ng mga tauhan ko sa sakyan at nagmamadali na kaming bumalik ng airport. Maging si Lolo ay wala na ding nasabi dahil siya man ay nabigla sa balitang isinambulan sa amin ng mag-asawang Andrade. Ngayon ay mas wala nang kawala pa sa akin ang aking anghel dahil siya pala ang babaeng itinadhana para sa akin. Habang pabalik kami ng Pilipinas ay hindi pa rin makapaniwala sila Henry sa mga natuklasan namin. Akalain mo, ang babaeng kinababaliwan mo at sa Princess Elena ay iisa? Kung gayon, ang sinasabi nilang palatandaan nila sa kanilang anak ay ang kwintas na suot nito. Paano mong nalaman na may finger scanner ang kwintas niya? Ani, Henry, hindi ko alam. Wala akong alam. Nang kinuha ko ito kay Lindsay, wala akong alam na may tracker device ang kwintas. Pero hinagod ko ng daliri ang mukha ni Mama Mary na pendant. Marahil ay yun ang nag-activate ng tracker device na ilagay ni Lolo dito. Hindi ako makapaniwala na ako magiging susi para matagpuan ng babaeng nakalaan para sa akin. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ko nakikita ang wangis ni Colin sa mga kinikilala niyang mga magulang. Ang kailangan ko malaman ay kung paano napunta sa Princess Elena sa kanila. May kinalaman ba sila sa pagkakadukot sa kanya? Naguguluhan na ako pero sisiguraduhin ko na malalaman ko ang buong katotohanan at mananagot sa akin ang mga taong nasa likod nito. Wika ko. Tama ang ama ni Princess Ellie. Kailangan mo na siyang mailayo sa lalong madaling panahon dahil maging ako ay naniniwala na may mga taong nagmamatsyag sa kanya. Hindi siya basta-basta nalang bibitawan ng ganoon ng taong dumukod sa kanya. Ani naman ni Simon. Alam ko, gagawin ko ang lahat upang mailayo ko siya sa lugar na iyon at gagawin ko din ang lahat upang mahalin niya ako at pakasalan niya ako. Wika ko. Pero paano mo siya ilalayo? Sa tingin mo ba sasama siya sa iyo sa ganoon lang? Suko hanggang langit ang galit niya sa iyo. Hindi rin niya maniniwala sa mga sasabihin mo. Nakikita mo naman siguro kung gaano niya kamahal ang pamilya niya. Nagawa nga niyang ibenta ang sarili niya para sa magulang niya. Hindi ganoon kadali iyon. Ani James na ikinakunot ng noo ko. Kago, hindi niya ibinenta ang sarili niya. Umayos ka't makataniman ko ng bali ang utak mo. Hindi rin siya nasusuklam sa akin, oh. Mahal niya ako at pinaramdam niya sa akin yun ang gabing natulog tayo sa kanila. Nainis kong Ani, kaya napakamot na lang siya ng kanyang ulo. Dudukutin ko siya. Sa ayaw sa gusto niya, ilalayo ko siya sa mga kilala niyang mga magulang. Alam ko namang mahal niya din ako. Ani ko kaya natahimik sila. What Felix wants, Felix gets. Hindi na niya matatakasan pa ang kapalaran niya na maikasal sa akin. Gagawin ko ang lahat upang mahalin niya din ako at kung may magtatangka na saktan siya, lahat sila ay babagsak sa lupa. Hindi na ako makapaghintay pa. Bawat segundo ay mahalaga sa akin. Kung totoong may nagmamatsyag na sa kanya ay sigurado akong alam na nila na nakita ko na sa Princess Ellie. Kailangan ko makabalik agad. Hindi maaring maunahan nila ako kung ayaw nilang magkaubusan kami ng lahi. Matagal pa ba tayo? Ani ko sabay tingin sa aking orasang pambisig. Dude, kakaalis pa lang natin ang airport an hour ago. Ano ba akala mo sinasakyan natin ha? Spaceship. Mapangasar na Ani Henry kaya tinitigan ko siya ng masama na ikinatawa naman niya ng mahina. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko. Ayoko mag-isip ng kahit na ano. Ang gusto ko lang ay makarating agad ng Pilipinas upang puntahan agad ang aking anghel. Pagkababa ng eroplano ay tinawagan ko agad ang mga tauhan ko na nakabantay sa lugar nila Colin. Siguraduhin niyo na hindi niyo aalisin ang paningin niyo sa kanya. Kapag may nangyaring masama dyan, mananagot kayo lahat sa akin. Ani ko sa kabilang linya at tinapos ko na rin ang pag-uusap namin. Sa Daniel ba, hindi niyo pa rin nakikita? Ha? Hanapin niyo ang best friend ko. Hindi ako naniniwala na patayin na si Daniel. Asik ko sa mga tauhan ko na sumalubong sa amin sa airport. 2 taon na ang nakaraan, bro. Kung buhay ang kaibigan mo, edi sana nagpakita na siya sa'yo. Mula na sumabog ang yate, hindi na siya nakita pa. Sukuan mo na ang paghahanap mo. Pati na rin mga magulang niya ay sumuko na. Ikaw na lang ang hindi. Ang pagkakaalam ko ay in-announce na nila na wala na nga nag-iisa nilang anak. Ani Henry, umiling ako. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niya dahil naniniwala akong buhay pa ito. 2 taon man ang nagdaan pero naniniwala ako na buhay pa ito dahil nararamdaman ko sa puso ko.
Sundin niyo na lang inuutos ko. Huwag kayong titigil hanggat hindi ko kayo pinapatigil sa paghahanap. Ani ko at sumakay na kami ng sakyan. Hindi naman nagtagal ay nakarating din kami sa tinitirahan ni Colleen. Pagkakita ko sa kanya ay niyakap ko agad siya ng mahigpit. I miss you so much, mahal ko. Ani ko at hinalikan ko siya sa kanyang labi pero salip na ganting yakap at halik ang sagot niya sa akin ay isang malutong na sampal ang ibinigay niya sa akin kaya napahawa ko sa pisngi ko. Ang mga tauhan ko at mga kaibigan ko naman ay biglang tumalikod. Maging si Henry ay hindi nakakibo. Aray ko, ganoon mo ba ho kami sa sobrang lakas naman ng pagkakasampal mo sa akin? Ani ko, bali wala naman sa akin ang sampal niya. Hindi ko naman iniinda ang malakas niyang sampal dahil mahal na mahal ko ang prinsesa ko. Pagkatapos ng lahat, bigla ka nilang naglaho? Ang kapal mo! Galit na galit niyang ani. Kunin mo mga gamit mo at aalis na tayo. Isasama na kita, mahal ko, at mamaya ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat kung bakit bigla akong umalis. Wika ko na ikinagulat niya. Bigla niya akong itinulak at binagsisgawan. Nagbabaliw ka ba? Bakit naman ako sasama sa iyo, ha? Tumingin sa akin si Henry. Sinanyasan ko naman si Leah na kunin ang mga gamit ni Colleen dahil isasama ko na siya ngayon sa pag-alis ko sa lugar na ito. Anong ginagawa niyo, ha? Itiwan mo nga ang mga gamit ko. Hindi ako sasama sa inyo. Lumayas kayo dito dahil kahit na ano pang gawin ninyo, hindi ako sasama sa inyo. Sigaw ni Colleen sa akin. Asawa ko, isasama na kita at sasabihin ko sa iyo lahat ng gusto mong malaman kapag nakarating na tayo sa safe house ko. Wika ko at isang sampal na naman ang dumapo sa pisngi ko. Oh, pakiramdam ko ay minamanhid na ang isa kong pisngi. Isang sampal pa at titilapo na siguro mga ngipin ko. Hindi mo ako asawa. Tigilan mo na ako nagkakatawag sa akin ng asawa dahil kahit kailan hindi mo ako magiging asawa. Singhal niya sa akin. Narinig ko ang mahihinang pagtawa ng mga tauhan ko at mga kaibigan ko, lalong-lalo na si Henry. Kaya mabilis kong inilabas ang baril ko at kinasa ko ito agad. Pero laking gulat ko nang bigla umatras si Colleen at napaupo sa sulok habang pinoprotektahan ng kanyang ulot umiiyak. Sorry po, huwag mo akong papatayin. Hindi ko sinasadya. Sigaw niya habang takot na takot at umiiyak kaya mabilis kong ibinalik ang baril ko sa aking suksukan at nilapitan ko si Colleen. Teka lang naman baby ko, huwag kang umiyak at naiiyak din ako. Hindi naman ikaw ang babarilin ko kung hindi ang mga kubag na iyan. Hindi ko magagawang patayin ka. Papatayin kita sa sarap. Yun lang ang kaya kong gawin sa'yo. Wika ko kaya mas lalo lumakas ang tawanan sa paligid kaya sinamaan ko sila ng tingin.